Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Bumanat si Baste tungkol kay Marcoleta. Ito yung reaksyon ni Baste tungkol sa pagkakaaresto kay Marcoleta. Nagpatipon kasi ang PDP laban sa Davao. May National Assembly ang PDP laban. Ay siyempre, si Baste yung madalas na iniimbitahang magsalita, no? Itong si Baste. Ngayon, sa pagtitipon ng mga PDP laban doon sa Davao City, ayun, sinasabi niya na grabe daw ang ginagawang ng administrasyon na panggigipit sa kampo nila ng mga pro-Duterte. Ang hinalimbawa niya yung nangyari kay Marcoleta. Sabi ni Baste, the president can threaten anyone. Tingnan nyo. Walang natitira. Isa nating senador, kinulong nila. Just because si Senator Marcoleta wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Anong ginawa sa kanya? Sa totoo lang, mali ang ganyang ni Baste. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman ikinulong si Marcoleta. Hindi naman siya kinasuhan dahil pinapatigil siya sa investigasyon sa flood control. Ang totoo, bakit mo naman papatigilin si Marcoleta sa investigasyon sa flood control? Wala namang saysay yung investigasyon nila. Yung investigasyon nila, Marcoleta, sino yung sinasabi nila na marami daw na na binigyan daw ng mga mali-malitang pera? Ay di ba si Laila de Lima, si Trillanes, ICC, si Father Flavio Villanueva, yun yung sinasabi nilang binigyan daw ng mali-malitang pera. Ano naman ang doon? Wala naman wala namang saysay yung investigasyon ni Marcoleta. Kaya wala namang dapat ikatakot ang gobyerno sa investigasyon ni Marcoleta kasi wala naman na lumalabas na importante sa investigasyon ni Marcoleta. Naging hindi na nga binigyang importansya ng publiko yung investigasyon ng Blue Ribbon ni Marcoleta. Kasi wala namang pasabog Wala namang mga lumalabas na mga ebidensya sa mga dapat kasuhan. Dapat sana ang tinuturo ng mga investigasyon nila Marcoleta sa Blue Ribbon, yung mga big fish. Ay ang tinuturo nila si Laila de Lima daw. Si Trillanes, paano naman naging big fish yun? Malinaw naman, gawa-gawa lang yung mga yung mga sinabi ng mga malita boys na yun. Kaya itong si Baste, alam niya ba ang nangyari kay Marcoleta? Bakit nakulong ito? Nakulong si Marcoleta dahil sa gawa-gawa niya. Siya mismo ang nag-produce ng ebidensya laban sa sarili niya. Imaginein mo, sabihin niyang tumanggap siya ng pera galing kay Mike Defensor at 2 pang negosyante. At sinabi niya na yung pera na yon na natanggap niya yon January 2025. Ay nang panahon na yan, congressman siya Ay bakit ka tumanggap ng donation? Congressman ka, bawal yun. Bawal yun Akala ni Marcoleta, dahil hindi pa naman campaign period nang tumanggap siya, hindi siya mamumroblema. Pero hindi. Ang totoo, nalusutan niya yung kaso sa COMELEC. Kasi ang sabi niya nga, natanggap niya yung pera galing kila Mike Defensor, hindi pa naman campaign period. So hindi siya pasok sa election offense. Pero tinanggap mo yon ng panahong congressman ka, bawal yon. At ang pinag-uusapang pera, hindi naman maliit, 75 million. At hindi lang isang beses, 3 beses. Yun ang mga elements ng plunder More than 50 million at series. Kaya itong si Baste, kung makapagkomentaryo, hindi niya naman alam ang totoong nangyari kay Marcoleta. Kasalanan ni Marcoleta yon. Bakit siya ngayon aalma? Bakit siya magrereklamo si Baste Duterte? Sasabihin niya, ginipit si Marcoleta, ginigipit sila. Hindi panggigipit yon. Kapalpakan ni Marcoleta yon. Yan ang totoo dyan. Kahit nga si Panelo, nakakampi nila,
Sabi ni Panelo, ewan ko naman dito kay Marcoleta eh. Kumuha ba siya ng abogado o siya mismo yung nag-abogado sa sarili niya? Kung kumuha siya ng abogado o kaya kung siya ang nag-abogado sa sarili niya, bakit niya inamin na tumanggap siya ng pera? Congressman siya eh. Yun ang problema, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong si Baste, hindi ka na nagko-comment sa ganyan, hindi mo alam. Akala mo inapi si Marcoleta, hindi, kagagawan niya. Kaya nga marami ang natatawa tuloy kay Marcoleta. Ano ba yan? Bakit kukunti ang nagrally para kay Marcoleta galing sa Iglesia ni Cristo? Ay di ba nanawagan sila ng rally noong June 30 sa July 1? Bakit kukunti? Kasi kahit yung mga iglesia, hindi sila alam nila na mahirap silang sumuporta kay Marcoleta kasi kagagawan din ni Marcoleta. Ang mahirap kung gawa-gawa yung kaso. Ang mahirap kung gawa-gawa yung ebidensya, planted yung ebidensya. Ito hindi planted ang ebidensya eh. Kaya ano naman ang comment mo, Baste? Anong comment mo na inaapi si Marcoleta? Hindi yun. Hindi yun. Kagagawan niya yun. Yun ang malinaw dyan. Kaya dapat itong sila Baste, wag na silang magkomentaryo dyan tungkol kay Marcoleta kasi mapapahiya lang sila. Ang nangyari kay Marcoleta, si Cayetano gustong ituring si Marcoleta political prisoner daw. Political prisoner. Paano naman naging political prisoner? Ang political prisoner, binilanggo ka, kinasuhan ka, kinulong ka dahil sa paniniwala mo, yung political belief. Halimbawa, komunista ka o rebelde ka o yun, kinasuhan ka dahil doon sa paniniwala mo na yon. O yun, pwede yun, political prisoner yun. Pero itong kay Marcoleta, hindi naman political prisoner yan. Kinulong si Marcoleta dahil sa kapalpakan niya. Sabi niya, tumanggap siya ng pera, inamin niya. At nung panahong tinanggap niya yon, congressman siya. At ang halaga ng natanggap niyang pera, 75 million. Deal plunder talaga. At hindi lang isang beses, 3 beses. Yan, Baste, dapat alam mo yan. Hindi yung basta ka na lang magko-comment, hindi mo naman alam. Pahiya lang kayo. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.